May isang seryosong tanong kaming naisip dito. Paano kung pinagsama-sama natin ang lahat ng nuclear weapons sa mundo at sabay-sabay nating pinasabog ang mga ito? Nakakagulat. Pero wala kaming mahanap na magandang source na sumasagot sa tanong na ito sa paraang gusto namin. Kaya, nagtipon kami ng ilang matatalinong tao para mag-research at mag-compute kung ano talaga ang mangyayari. At alam mo na sa wakas ay makahanap ng sagot sa napakahalagang scientific problem na ito. For good. Ngayon, may mga 15,000 nuclear weapons sa Earth. Ang United States at Russia, pareho silang may mga 7,000 bawat isa, habang ang France, China, United Kingdom, Pakistan, India, Israel at North Korea naman, magkakasama silang may mga 1,000. Pero gaano ba kalaki ang destructive power nito talaga? Subukan nating ilagay ang mga numerong ito sa perspective. Sa Earth, may mga 4,500 cities or urban areas na may at least 100,000 inhabitants. May mas malalaki sa iba, kaya i-assume na lang natin na, on average, kailangan natin ng 3 nuclear bombs para tuluyang burahin ang isang syudad. Ibig sabihin, kaya nating sirain ang bawat syudad sa planet Earth gamit ang ating nuclear arsenal at papatayin ang mahigit 3 bilyong tao, halos kalahati ng sangkatauhan sa isang iglap. At, maniwala ka man o hindi, may matitira pa rin tayong mga 1,500 nuclear weapons. Ngayon, yan siguro ang tatawagin ng isang expert na overkill. So confidently nating masasabi na marami tayong nuclear weapons at malaki ang kaya nilang sirain. Pero paano kung gumawa tayo ng malaking tambak ng lahat ng 15,000 bomba at hilahin ang gatilyo? Ihulog na lang natin ang nuclear pile natin sa gitna ng Amazon rainforest para lang ipakita sa kalikasan kung sino ang boss. Ang mga ulo natin na nakatambak ng hindi maayos ay kasya sa isang maliit na warehouse. Ang typical na US warhead ay may lakas na 200,000 tonelada ng TNT, kaya ang 15,000 warhead ay katumbas ng 3 bilyong tonelada ng TNT. Para sa sukat, sapat na ito para itayo muli ang buong isla ng Manhattan kasama ang bawat gusali at skyscraper gamit ang mga tumpok ng TNT. Ang pinakamalapit na bagay na may hahambing natin sa enerhiyang natipon dito ay isang bulkan. Isa sa mga pinakamapaminsalang pagsabog ng bulkan sa naitalang kasaysayan ay naganap noong 1883 sa isla ng Krakatoa. Grabe ang lakas ng pagsabog na yon, 70% ng isla at ng mga karatig nitong isla ay nawasak. Libu-libong tao ang namatay. Ang epekto nito ay naramdaman sa buong mundo, ilang araw pagkatapos ng pangyayari. Ang nuclear pile natin ay may 15 beses na mas malakas na energy kaysa sa pagsabog ng bulkan ng Krakatoa. Kaya, hanapin niyo ako. Pindutin niyo na ang button. Sa isang segundo, isang fireball na 50 kilometro ang lapad ang magva-vaporize ng lahat ng nasa dadaanan niya. At gagawa ito ng blast wave na magpapa-flat ng 3,000 square kilometers ng kagubatan. Lahat ng may buhay sa loob ng 250 kilometro ay magsisimulang masunog. Maririnig ang pagsabog literal sa buong mundo dahil ang pressure wave ay ikot sa Earth ng 10 beses sa susunod na ilang linggo. Milyon-milyong tonelada ng nasunog na material ang may hahagis sa atmosphere. Ang mushroom cloud ay aabot sa outer reaches ng stratosphere at halos umabot na sa kalawakan. After things have come down, isang maliit na crater na mga 10 kilometro ang lapad ang naiwan sa gitna ng pinakamasamang sunog sa mundo na nakita ng planeta sa loob ng milenya. Kumalat sa buong South America, sinusunog ang mga kagubatan at mga lungsod. At ngayon, nagsisimula na ang hindi magandang bomba. Ang sobrang radioactive na material ay papatay sa mga buhay na bagay ng napakabilis, at ang isang malaking lugar na ilang kilometro sa paligid ng crater ay hindi na matitirhan, pati na rin ang lahat ng lugar sa daan-daang kilometro pababa ng hangin. Karamihan sa fallout ay dinadala ng mataas sa atmosfera ng mushroom cloud at, alam mo, dinadala sa buong planeta. Ang dami ng radioactive na material sa kapaligiran ay dumoble sa buong mundo na hindi pa rin naman nagtatapos sa sibilisasyon, pero baka mas marami tayong makitang cancer for a while. Ang ibang particles ay abot sa dulo ng kalawakan at mananatili doon ng ilang taon.
Magdudulot ito ng nuclear winter na magpapababa ng global temperatures ng ilang degrees sa loob ng ilang taon. Grabe talaga ang naging pinsala ng pagsabog na ito. Kung nasa South America ka, lalo na sa Brazil, halos wala na ang Amazon rainforest na hindi maganda. Pero, alam mo, magpapatuloy pa rin ang buhay ng tao. Okay? Pero paano kung alam mo na mas marami tayong pasabugin na nuclear weapons? Ipagpalagay natin na nagpasya ang sangkatauhan na minahin ang bawat piraso ng uranium sa Earth at gumawa ng mas maraming nuclear bomb hanggat maaari. Sa kasalukuyang paggamit, tinatayang mayroong mga 35 milyong tonelada ng uranium sa crust ng Earth, sapat para paandarin ang sibilisasyon ng tao sa loob ng mahigit 2,000 taon o gumawa ng milyon-milyong bagong nuclear warhead. Para sa kapakanan ng argumento, sabihin nating gumawa tayo ng tambak na may lakas na 10 bilyong bomba ng Hiroshima na bumubuo ng isang cube na 3 kilometro ang taas na naglaman ng halos enerhiya ng pagtama ng asteroid na nagtapos sa panahon ng mga dinosauro. 65 milyong taon na ang nakalipas, maliban na nuclear din ito. Lahat yan sasabog sa isang fireball na abot sa kalangitan na makikita mula sa kalahati ng South America. Sa sobrang lakas, ang lupa parang tubig na nag-splash na bumubuo ng crater na 100 kilometro ang lapad. Ang bedrock na kasing laki ng buong kabundukan ay magiging singaw agad, habang libu-libong tonelada ng materyal ang itatapon ng napakabilis na abot sa kalawakan. Ang ilan dito ay tuluyang aalis sa Earth, habang ang karamihan ay babagsak bilang mainit at nasusunog na debris na magpapainit sa atmosphere sa oven-like temperatures, papatay sa karamihan ng malalaking hayop at magdudulot ng firestorms sa buong mundo. Ang crust ng Earth ay magriring na parang kampana na tinamaan ng global earthquakes na mas malakas pa sa anumang naitala sa kasaysayan, sisirain ang mga lungsod sa buong mundo, habang ang hurricane force winds ay magpapabagsak sa bawat puno sa South America at susunugin ng wildfires ang kontinente. Ang dami ng hydrocarbon sa Amazon ay masusunog at magiging abo na lilipad sa atmosphere, magpapadilim sa kalangitan at haharang sa sikat ng araw na makarating sa lupa, kaya bababa ang temperatura halos magyelo sa buong mundo. Ang susunod na global winter ay maaring tumagal ng ilang dekada at magre-resulta sa pagkaubos ng lahat ng malalaking species ng hayop, kasama na ang mga tao. Maari din nating banggitin na ang bawat sulok ng planeta ay nababalutan ng radioactive fallout, pero sa puntong ito, hindi na masyadong mahalaga iyon. Ito na ang extinction event ng sangkatauhan. Ang mga astronaut sa International Space Station, enjoy muna sila sa ganda ng view. Pero malaki ang posibilidad na masisira ang station dahil sa mga batong nagkalat sa kalawakan. Yung mga swerteng nasa bunkers or sa submarines, malalim sa ilalim ng dagat, sila siguro ang pinakamatagal na makakasurvive bago maubos ang supplies nila at kailangan na nilang lumabas para maghanap. Paglabas nila, makikita nila ang mundo na sunog, nagyayelo at radioactive na. Ang planeta mismo, wala itong pakialam. After ilang milyong taon lang, gumaling na ang mga sugat ng mga pagsabog at buhay na ulit ang lahat. Mas maganda pa nga siguro kaysa nung may tao pa. Kung may matalinong nilalang na lumitaw ulit, baka maintindihan nila kung ano ang nangyari kapag pinag-aralan nila ang geology. Makahanap sila ng kakaiba at napakanipis na layo ng bato na sumasakop sa buong mundo. Mayaman sa radioactive elements tulad ng uranium at iba pang masasamang bagay. In case, halo-halo sa rare earth metals at plastics na ginamit ng tao. Siguro, sobrang-sobra silang magtataka.